Hello mga kalutong bahay! Welcome back to my vlog. Ngayong araw, magluluto tayo ng isang masarap at masustansyang ulam. Dinengdeng na may bulaklak ng kalabasa, pechay at tinapa. Perfect ito lalo na kung gusto natin ng simple pero malinamnam na pagkain. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Unang hakbang, linisin muna natin ang ating bulaklak ng kalabasa. Alisin natin ang matigas na parte sa loob at siguraduhin nating walang dumi o insekto. Isa-isahin natin para siguradong malinis. Ngayon, hugasan natin ito sa isang planggana na tubig para siguradong walang natitirang dumi. So ayan, patuloy lamang tayo sa paglilinis para naman siguradong malinis ito isa-isa. So, syempre, sa part na to, iset aside muna natin yung mga nalinisan. Tignan nyo naman, diba, napakalinis na. Walang makikitang dumi or insekto. Sunod naman natin ang pechay. Tanggalin natin ang matigas na tangkay at hugasan din natin ito ng mabuti. Isa-isahin din natin ito ng mabuti para siguradong malinis at para rin matanggal ang anumang uod kung meron man. So ayan, patuloy lang tayo sa paglilinis ng isa-isa. Ayan, 'di ba? Kita nyo naman tinatanggal ko gamit ang kutsilyo ang matitigas na part dito. So ayan guys, tignan nyo naman, nalinisan na natin ang pechay. Wala nang makikitang dumi or mga insekto pa. Ngayon naman, ihanda na natin ang ating kaserola. Maglagay tayo ng tamang dami ng tubig, depende kung gusto nyong masabaw o hindi masyado. Lagyan na natin ng sibuyas para sa dagdag na linamnam. Sunod, ilalagay na natin ang ating bagoong. Mas nagpapasarap ito sa lasa ng dinengdeng, kaya siguraduhin natin na sakto lang ang dami. Syempre, lagyan din natin ito ng betsin pampasarap sa lasa. Habang hinihintay natin kumulo ang ating sabaw, hiwain muna natin ang pechay para hindi masyadong malalaki ang piraso. At syempre, i-ready na rin natin ang ating tinapa. Ang tinapa ang magbibigay ng kakaibang sarap sa ating dinengdeng. So ayan guys, kumukulo na yung ating sabaw. Kapag kumukulo na ito, ilagay na natin ang tinapa at hayaan natin itong kumulo ulit para lumabas ang lasa. So ayan, kapag kumukulo na ulit, ilagay na natin ang pechay. Sunod naman ang bulaklak ng kalabasa. Dahil malambot ito, mabilis lang itong maluto kaya huli natin itong ilalagay. Haluin din natin ito ng dahan-dahan. Dito sa part na to, pwede pa kayong magdagdag ng asin kung gusto nyo ng mas malasa. So ayun guys, luto na ang ating dinengdeng na may bulaklak ng kalabasa, pechay at tinapa, ang bango at ang sarap.